Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at ating mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa ating lahat. Alhamdulillah, mula sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magkaroon tayo muli ng pag-aaral. Ngayon, inshallah, sa pagkakataong ito, inshallah, ang ating tatalakayin, ito po ay hinggil sa ating akida. At alhamdulillah, ito ay isa sa mga bagong programa natin dito sa Filipino page. So kaya, huwag ninyong kalimutan, i-like at i-share ang aming mga video. At nawa ito ay kapulutan natin ng aral, insyaAllah. So alhamdulillah, ngayon po ay makasama po natin si Sheikh Abu Aliman at aming tatalakayin sa inyo, tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, ito ay may kinalaman sa ating akida. So bago po tayo dadako sa ating tatalakayin ngayon, Sheikh Ali Abu Aliman, pwede po ba kayo bumati sa ating mga viewers? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauko lamang sa nag-iisang tagapaglikha, ang Panginoon ng sandaigdig, ang naglikha sa lahat ng ating mga nakikita at hindi natin nakikita. Sa Kanya tayong humihingi ng kapatawaran at tulong, gabay at sustento. Mga kapatid sa pananampalataya at mga kababayan namin, isa naman po magandang gabi para sa inyong lahat. At kami rin ay bumabati ng universal na pagbati sa ating mga kapatid at mga estudyante dito sa Rauda Islamic Center ng universal na pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakaganda po ang ating usapin sa gabing ito, inshallah. Ang pag-uusapan po natin ay tulad ng ating nabanggit kanina, ay may kinalaman po sa ating akida. At inshallah, ito na yung ating panimula, kumbaga akida series every Thursday. Subaybayan nyo po mga kapatid, every Thursday after Maghrib, ang ating usapin ay hinggil sa akida. So magiging ano po siya, akida series po ito. Inshallah. So, sa unang paksa natin, ang ating pag-uusapan, mga kapatid at mga kababayan, ay ang mga kahulugan. Ano ang kahulugan ng akida at ano ang kahalagahan ng pag-aaral na ito? Di po ba, Ustad? Yes. So, inshallah, ito ang magiging pag-uusap natin sa maikling oras na ito, inshallah, subhanahu wa ta'ala. So inshallah, simulan nyo na po, Ustaz. So, Sheikh Abu Aliman, hinggil sa ating programa, inshallah every Thursday, ito ay alternate, no? Yes. Ngayon ay, inshallah, ang ating tatalakayin ay hinggil sa akida. At susunod naman, inshallah, ay makasama natin si Ustad Ali. So, alternate tayo. Inshallah. So, para, inshallah, dahan-dahan. At para mas, inshallah, maintindihan ng ating mga viewers. Okay, Sheikh Abu Aliman, unang tatalakayin natin dito ay hinggil sa akida. So, ang akida ito ay salitang Arabic. Yes. Di po ba? So, ano po ba ang ibig sabihin ng akida? Bago nating tatalakayin ang kahalagahan ng akida sa bawat tao. Ano po ba ang kahulugan o ano po ba ang ibig sabihin ng akida? Okay. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mga kapatid, ang ating kitab na sinusubaybayan at ito ang ating pinag-aaralan, huwag niyong kakalimutan, ito po ay pinamagatan na Al-Wajiz fi Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Salih Ahli Sunnah wal Jamaah. So, inshallah, para sa mga nais mag-download nito, maaari ninyong ma-download. Tingnan nyo lamang po sa Google, pakisulat yung title, and then i-search nyo po at makukuha nyo yung PDF. So, ang kagandahan ng kitab na ito, na Ustad, bago natin bigyan ng kahulugan yung ating paksa, banggitin muna natin yung mga scholars natin, kung sino yung mga elite scholars, ibig sabihin yung mga kibaril ulama na kung saan ay nagrekomenda sa kitab na ito. So siguro kilalang scholar yes, sa outside inside Riyadh, no? Oo. So ito yung mga elite scholars na kung saan ay maaari nating sabihin na sila yung mga ulama, mga kibaril ulama sa kasalukuyan na maigting na nagpapatupad at nagpapaliwanag ng akida ng ating mga salafus salih. So, para lalong mapagtibay natin na ang usaping ito ay talagang napakahalaga, banggitin natin yung mga scholars na ito, no? At kilala ito sa lahat. Maaring ang iba sa inyo ay na-meet na o kaya ay napanood na. So, una sa lahat, nandyan si Samahat Sheikh Al-Allama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, no? Isa itong elite scholar sa kanyang kapanahunan, na kung saan ay hinihingin din ng kanyang fatwa. Pangalawa ay si Fadilat Sheikh Al-Allama Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin. Kilala ito sa mga scholars dito sa ating Mamlakat Al-Arabiya Saudiya, na kung saan ay mahigpit yung pagpapatupad at pagtuturo sa usaping ito. Pangatlo, walang iba kundi si Fadilat Sheikh Al-Allama Salih bin Fawzan Al-Fawzan. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa scholar na ito? Subhanallah. Mapa East, West, kahit saan sa buong mundo kilala ang sheikh na ito. Oo. Lalo na't pagdating sa usapin ng akida, talagang mahigpit. Pang-apat, mga kapatid, Fadilatul Allama Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Umrani. Panglima, Maali Sheikh Al-Allama Salih bin Abdul Aziz Al-Sheikh. Ito po yung kasalukuyang mufti ng lugar na ito, ng Saudi. So, mashallah, si Sheikh Abdul Aziz ay ganun din, no? Maririnig natin yung kanyang mga programa, pinaka mahusay ang pagpapaliwanag hinggil sa akida at sa fiqh at sa ibang mga paglalabas ng mga fatwa na kung saan ay kinakailangang malaman ng ating mga kapatid. Nandiyan si Sheikh Maali Sheikh Salih bin Abdul Rahman Al-Hisain, si Fadilat Sheikh Al-Allama Muhammad bin Ibrahim Shakra, si Fadilat Sheikh Al-Jalil Dr. Al-Amin Al-Haj Muhammad, si Fadilat Sheikh Dr. Suud bin Ibrahim Ashurain. Ito yung yung imam natin dyan sa Masjid Al-Haram Al-Makki dito. Kilala siya sa kanyang napakagandang boses. Oo. At saka khatib din siya ng Masjid Al-Haram Al-Makki, si Sheikh Ashurain. Sino pa ba? Si Sheikh Al-Ustad Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. MashaAllah. Si Al-Ustad Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumais. Si Sheikh Al-Khumais, kilala rin siya dito sa Gulf countries na kung saan ay tumatalakay at sumasagot sa mga syubuhat ng mga Shia. No? Kilala natin siya, kaya binasagan din siyang Asadus Sunnah sa kasalukuyan. Dahil nga sumasagot siya sa mga syubuhat ng mga Shia. At napakarami pa. Ito, sa kitab na ito, bumanggit yung ating may akda ng 20, no, na mga elite scholars na kung saan ay nag-i-encourage sa atin na basahin natin ang kitab na ito, no, at pag-aralan, isabuhay, ituro sa ating mga kababayan. So, ang kitab na yan, Ustad, hindi pa naisalin, no? Sa kasalukuyan na hindi pa ito naisalin sa wikang Pilipino. So inshallah, pag may time tayo, pwede natin isalin ang kitab na yan. Mashallah, isang napakahalagang aklat para sa atin, especially sa mga nagnanais na matutunan at pag-aralan ang tamang akida, no? Yes. Ang tamang paniniwala. So, pwede ninyong i-download ang aklat na ito. Ito ay wajiz. Ibig sabihin,
buod samari. na samari, Oo. samari sa pag gawa ng aklat na ito na may kinalaman sa akida ng isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, Sheikh Ali, ano pa ba ang ibig sabihin ng akida? 'Di ba? Kasi syempre siguro parang akida is at ito hindi natin mababasa sa sa Quran at saka sa Sunnah. Yes. So, ano po bang kahulugan nito? Mga kababayan at mga kapatid sa pananampalataya, according sa ating may akda at kanyang sinabi at nagbigay ng paliwanag hinggil rito, nagbigay siya ng dalawang definition. Una, yung literal nitong kahulugan. Yung sinasabi nating lugatan, no? Al-aqidatu fil lugha. Ang pangalawa, istilahan. Tinatawag natin ano ang figuratively meaning nito sa Islam. Pag sinabing aqida, ano ang tinutukoy rito ng ating mga scholars? So, unahin muna natin yung sa literal. Sabi ng ating may akda, hafidhahullah, sabi, al-aqidatu fil lugha hiya min al-aqd. Ang aqida raw ay mula sa salitang Arabic na aqd. Na ang ibig sabihin nito, ito po yung mahigpit na maraming ibig sabihin nito. Pwedeng tali, pwedeng transaction, kasunduan. So, ito po yung mga literal nitong kahulugan. Ano? Yung at-tawathuk, para pagpapatibay, at-tamasuk, al-murasa, wal-ithbat, wa minhu al-yaqin wal-jazm. So, lahat pong ito, itong mga binanggit ng ating may akda, ay pumapasok sa kahulugan sa literal. No? So, kabilang din dito yung arabot, yung tali. Kasi nga naman, bakit natin, ano ang kinalaman nito sa istilah? Ang kinalaman kasi, yung akad, pag sinabi nating rabot, tali, pagka meron tayong akida at pinaniniwalaan, mahigpit natin itong itinatali sa ating puso. Kailangan panghawakan. Panghawakan talaga. Na hindi natin ito binibitawan. Yes. Oo. Pagka meron kang pinaniniwalaan, pinaninindigan, mahigpit mo itong tinatalima sa iyong puso. Di po ba? So, yan ang ibig sabihin nito sa literal. Yung sa literal, mababasa natin na ito ay ginamit sa Quran, doon sa Surah Al-Ma'idah, verse number 89, no? Na kung saan ay binanggit yung word na al-ayman, na may kahulugan ito sa al-aqd, no? Kaya, inshallah, sa mga nais matuto kung ano ang kahulugan nito, inshallah, pwede niyong balikan yung pagkakabanggit nito sa Surah Al-Ma'idah, verse 89. Ngayon, hinggil naman sa Islamikong kahulugan. Sheikh Abu Aliman, yung salitang akida, so ito hindi nabanggit sa Quran, pero yung kahulugan nito ay nabanggit. Yes. Tulad ng ayat, sinabi la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. At gayon din sa isang ayat, diba, wala ta'zimu uqdatan nikah. So subhanallah, ang kahulugan nito ay nabanggit sa Quran. Sa Quran, yung literal po, ano? Yung literal. Ngayon, dumako naman po tayo sa istilah. Yung Islamikong kahulugan nito ayon sa ating mga pantas sa tawhid. Yung mga ulama natin sa tawhid. Sabi nila, al-aqidatu fil istilah hiya al-umur allati yajibu ay yusaddiqa biha al-qalb wa tatma'inna ilayha an-nafs hatta takuna yaqinan thabitan la yumazijuha raybun wa la yukhalituha shak. Sa wikang Filipino, ito ay mga bagay na obligadong pinaniniwalaan ng puso na kung saan dito nagkakaroon ng tranquility, pakiramdam ng isang naniniwala rito kapahabang ito ay kanyang pinaniniwalaan ang bagay na ito. Yung mga bagay, ano yung mga bagay na ito? Ito po yung mga ilmul ghaib. Halimbawa nito, yung mga anim na haligi ng ating pananampalataya, mga ilmul ghaib yun, na kung saan ang pinaniniwalaan ito bilang isang Muslim, ano? Yes, yung anim na saligan ng ating paniniwala. So yun ang pangunahing paniniwala. Hanggat sa sinabi pa niya, hatta takuna yaqinan thabitan. Upang ito ay hanggang sa maging matatag
ang pagkakalagay nito sa ating puso, yung ating pananampalataya, matatag na pinaniniwalaan natin ito, na kung saan la yumazizuha rayb, hindi ito nahahaluan ng anumang doubt, anumang pagdududa. Kasi once na ito ay pinasukan na pagdududa, hindi na po ito matatawag na akida. Wala yukhalituha shak. Walang anumang pagdududa ang dapat na maihalo rito. Kaya dapat, pag ikaw'y Muslim, hindi ka dapat magtanong, totoo kaya na mayroong Diyos? Totoo kaya na mayroong mga anghel? Totoo kaya na mayroong kabilang buhay? Totoo kaya na may kapalaran? Once na ito ay pumasok sa iyo, at ito ay hinayaan mo, ito po ay hindi na matatawag na akida. So, yan po ang kahulugan nito sa istilah. So, Sheikh Ali Abu Aliman, so ang akida, kapag naririnig natin o kapag binabanggit ang salitang akida, so nangangahulugan ito ay may kinalaman sa sa puso, no? May yung paniniwala sa puso. Ibig sabihin na yung matatag at matibay na paniniwala sa puso. So kaya siguro dahil dito ay dapat lamang, di ba, malaman ng bawat Muslim kung ano yung mga dapat niyang paniwalaan, di ba? Kung anong mga dapat niyang paniwalaan hinggil sa mga ilmul ghaib, hinggil sa mga kaalaman na hindi nababatid ng mga tao. So kaya dahil dito, di ba, yung pinakapangunahing kaalaman na may kinalaman sa ilmul ghaib ay yung anim na saligan ng ating paniniwala. Yes. So, Sheikh Abu Aliman, ano po ba ang kahalagahan ng akida, ang ating paniniwala sa buhay ng bawat tao? Diba? Kasi siyempre, sa panahon natin ngayon, dahil sa pagkabisi natin sa ating mga makamundong bagay, so karamihan mula sa atin ay pinahalagahan nila ang kaalaman na may kinalaman sa mga makamundong bagay, o di kaya sa paniniwala nila na ang kaalaman hinggil sa mga makamundong bagay ay mas mainam kaysa sa kaalaman na hinggil sa ating paniniwala. So kaya dahil dito sa Abu Aliman, ano ang kahalagahan ang ganitong kaalaman sa buhay ng bawat alipin? Oo. Mashallah, napakagandang katanungan ito, no, para malaman ng ating mga, lalo na't mga kayayakap lamang sa Islam at yung mga kapatid natin na nag-aaral sa panimula bilang isang Muslim sa akida. So mga kapatid sa pananampalataya, ang pinakapunto kaya ito ay napakahalaga upang ito ay magsilbing ilaw mo tungo sa liwanag. Yun ang pinakapunto rito Magkaroon tayo ng ilaw. Hindi po ba pag ikaw ay nasa kagubatan, lalo na pagka oras ng gabi, nangangailangan tayo ng flashlight? Ganon din ho, sa panahon natin ngayon, napakarami na yung mga nagsisilputan na mga ferka, mga grupo, o mga sekta na iniuugnay sa Islam. Na para bagang pag ikaw ay bagong yakap sa Islam at ikaw rin ay hindi pa nakapag-aral ng husto sa Islam, pati na rin yung mga more brothers natin. Minsan naguguluhan din sila, ano ba ang mga bagay na ito? So therefore, para magkaroon tayo ng kakayahan upang mapaghiwalay natin yung totoo, yung hak, at saka yung batil. At kung bakit sila naligaw, nasaan, anong mga punto, anong mga usapin sa paniniwala na kung saan doon natin sila masasabi na nalihis sa mga usapin yun, no? At inshallah subhanahu wa ta'ala, mamaya ay isa-isahin natin kung ano yung mga masail, mga mas'ala na kung saan naligaw rito yung mga ibang mga sekta. So, ibig sabihin na sa Abu Aliman, ang akida kasi ito ay paniniwala, di ba? Yeah. Paniniwala na kung saan may mga tao na ang kanyang paniniwala ay batil. Yes. Hindi tama.
At meron din, alhamdulillah, ang kanyang paniniwala ay nasa tama. So kaya naman, inshallah, pagkatapos nito, ay tatalakayin natin yung mga akida, mga paniniwala ng mga naunang tao. Diba? Tulad ng mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga taong mananatili sa sumusunod sa kanilang mga katuruan. So kaya dahil dito ay mahalagang sa isang Muslim o sa isang alipin na alamin, di ba? Alamin ang akida, ang tamang paniniwala, di ba? Ang tamang paniniwala. So kaya naman dahil dito ito ay sadyang napakahalaga sa buhay ng isang alipin, kasi siyempre especially sa panahon natin ngayon ni Sheikh Abu Aliman ay maraming tao na ang kanilang paniniwala ay nasa batil, di ba? Ay nasa kaligawan. At the same time, sila ay naghihikayat din sa mga tao sa batil na ito, sa kaligawan na ito. So kaya di ba, si Abu Aliman kaya sinabi niya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Yung unang dapat alamin ng bawat alipin ay hinggil sa kanyang paniniwala, tauhid, di ba? At yun ay akida. So kaya naman si Abu Aliman, yung ang akida, ang ating mga pantas ay tinawag din itong tauhid, di ba? Yes. So maaring mabanggit natin mamaya yung mga pangalan ng akida, di ba? Na isa na doon ay ang tauhid. So kaya naman ang ating mga pantas, raming mga aklat na sulat nila hinggil sa akida, pero iba't iba ang mga pangalan nito at isa na doon ay ang akida. So ibig sabihin na sa Abu Aliman ang akida, di ba, ay sadyang napakahalaga sa bawat tao, sa bawat alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan nila itong pag-aralan. At syempre walang duda sa Abu Aliman na ang kaalaman hinggil sa akida na ito yung pinakamarangal na kaalaman. Yes. Allahu Akbar. Ito yung pinakamarangal na kaalaman. Bakit? Dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan, ang ating saada, ang ating tawag dito, yung kaginhawaan sa buhay, maging sa mundong ito, at lalong-lalo na siyempre sa pagdating sa kabilang buhay. So kaya naman, tingnan natin yung sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hajatul abdi ila risala a'zamu bikathirin min hajatil marid ila tib. Subhanallah. Ang pangangailangan ng isang alipin, sabi niya, sa risala, sa mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas higit pa, okay, ang pangangailangan ng isang may sakit sa gamot o sa isang manggagamot. So subhanallah, ibig sabihin, ang kaalaman na ito ay mas mainam pa pala kaysa sa kaalaman sa sa tib, sa may kinalaman sa medisina. Parang matanong ng ilan sa ating mga kababayan, ano ang explanation ng kasabihan na yan? Paano po siya nagiging mas mahalaga? Yes. So kaya naman sinabi bilang pagpapatuloy, sinabi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, tulungan mo ko Sheikh Abu Aliman, sinabi niya, fa inna akhira ma yuqaddar bi adam at-tabib mautul abdan. Yes. Diba? Idan ma fi tib yamutul badan, wa amma idha lam yahsul lil abdi nurur risala wa hayatuha mata qalbuhu mautan la turjal haya ma'ahu abada wa syaqya syaqawatan la sa'adata ma'aha abada. So ibig sabihin ng sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, okay? Sabihin kapag itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang doktor, walang manggagamot, di ba? So siyempre mamamatay ang pasyente, mamamatay ang katawan, di ba? Ngunit sabi dito, so kaya naman, di ba, kapag walang kaalaman, wala itong kaalaman ng isang pasyente, walang kaalaman hinggil sa akida, hinggil sa paniniwala niya sa kaysa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano mangyari sa kanya is wala siyang kabuhay-buhay, di ba? Magkakaroon siya ng kapighatian, ng kalungkutan sa mundong ito, at siyempre lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. Ngunit kapag ang isang
alipin, di ba? Kapag ang isang alipin na meron siyang tamang paniniwala, tamang akida na kahit namatay na ang kanyang katawan, di ba? Pero ang kanyang puso ay buhay na buhay. Yes. Salim. Salim. Bakit? Dahil ang kanyang akida, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa ay nasa tama. Yes. Di ba? Ay nasa tama. So kaya naman sa Abu Aliman, di ba? Binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Allahu Akbar. Tinawag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kapahayagan, di ba? Ang mga kapahayagan na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh. Isang inspirasyon. Di ba? O maring nagbibigay ng buhay sa mga tao. Ang kapahayagan na ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alam natin sa kabualuman, ang kapahayagan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay tumatalakay hinggil sa ating akida, hinggil sa tauhid, hinggil sa tamang paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya naman binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh, isang inspirasyon, nagbibigay ng buhay sa mga tao. So ibig sabihin, kapag isang taong tumalikod sa mga kapahayagan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangyari sa kanya ay Yes. patay. Isang taong patay, isang taong walang kabuhay-buhay. So subhanallah, yun ay isa sa mga magandang pagpapaliwanag mula kay Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kung meron kang karagdagan dito, Sheikh Abu Aliman, tafaddal. Nais ko lang banggitin rito yung aya na kung saan ay sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyaallah. Itong araw na ito sa kabilang buhay, kaya pinag-aaralan natin yung tamang aral sa akida. Ako din sa sinabi ng Allama na si Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kapag ang tao, bakit siya mahalaga bakit mahalaga sa kanya, higit na mas mahalaga sa kanya kaysa sa isang doktor, sa madaling sabi, kasi nga po, kapag ang isang tao at walang nasa kalubang sakit at namatay dahil walang doktor sa kapahintulutan ng Allah, ay sarili lamang niya, yung kanyang katawan lamang yung napinsala. Ngunit ang muskila, ang problema, yung sa kabilang buhay, no? Paano pag hindi na ituwid yung puso? At yun ang yun ang eternal life, yun ang pinaka forever na pagpamumuhay. Oo. Aanin mo yung kaligayahan dito sa mundo. Kung habang buhay naman sa kabilang buhay, kalungkutan, kapighatian, kaparusahan. Oo. Ito yung description sa aya na yan doon sa kabilang buhay. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sa araw na iyon, sabi ng Allah, ay walang benepisyo. Hindi makapagbibigay siya ng anumang benepisyo ang iyong yaman, ang iyong pamilya, gaano man kamahalaga ang pinagmulan ng iyong pamilya, gaano man ito kalaki o kasikat, wala rin, no? Ang makapagbibigay lamang sa iyo ng benepisyo ay illa man atallaha biqalbin salim. Kapag ikaw ay nakatagpo mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang iyong puso ay dalisay. Allahu Akbar. Dalisay saan? Dalisay sa shirk, dalisay sa bid'ah, dalisay sa syubuhat ng mga ahlul bid'ah, dalisay sa mga khurafat ng mga sufiya. Allahu Akbar. Dalisay sa mga kasalanan. Yes. Sa nifaq. So ito yung makapagbibigay benepisyo sa atin. Kapag nasa iyo yung katangian na ito, nakatagpo mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay, na ganito ang yung sitwasyon, tagumpay ka, kapatid. Yan ang pinaka matagumpay na nangyari sa iyong buhay na hindi mo pagsisisihan. Ngayon naman, mga kapatid sa panampalatayang Islam, hindi po ba't merong hadith na binanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar. Allahu Akbar. Wa na'udzu billah. Ito ay propesya ng ating mahal na propeta. Mangyayari at mangyayari. Sabi niya, mangyayari sa umma na ito na kung saan 37
na sikta na lahat ay nag-aangkin na sila raw ay mga Ahlus Sunnah at mga Muslim Sa katotohanan. sa katotohanan, subalit kulluha finnar. Subhanallah. Allahu Akbar. Lahat sila ay nasa iahamping sa impyerno. Allahu Akbar. Illa firqatun najiyah. Maliban sa isang firqa na kung saan ito ay pasado, ligtas. So ang mga sahaba nangamba sila dahil yung araw na yon, yung propesiya na yon, paano na lang kung abutan nila, no? Kaya nagbigay sila ng tanong agad. At itong tanong na ito, tayo ang magkakaroon ng benepisyo nito para makilala natin. Sabi nila, Umayya ya Rasulullah. Ano ito? Anong grupong ito? So sabi niya, illa ma kana mitla ma ana alayhi wa ashabi aw kama qala, maliban lamang doon, ang tanging maliligtas lamang ay maliban doon sa pinanghawakan niya kung ano ang aking pinanghawakan at ng aking mga sahaba. So yun ang dalil mga kapatid sa pananampalataya na kung saan ibinabalik natin lagi yung ating usapin sa akida, sa ating ibadat, sa ating suluk doon sa mga salafus salih. Pag sinabing salafus salih, ang tinutukoy rito mga kababayan at mga kapatid, yung 3 consecutive generations. Yung mga sahaba, sumunod yung mga tabi'in, sumunod yung mga tabi'in. Sila ang mga tinatawag na salafus salih, mga naunang piyos na mga ummah, na mga tao. Pinakamatatakutin sa Allah, pinakamaalam sa anumang kaalaman hinggil sa Islam, pinaka safe ang kanilang ibada, ang kanilang suluk o pamamaraan, at ang kanilang akida. Kaya naman, lagi tayo ay bumabalik sa kanila. Yes. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, baka mayroong sasabihin si Ustad hinggil sa mga usapin ito. Paano? Ano yung mga dalil, Ustad, na kung saan ay masasabi natin bakit mainam ang mga yaong mga nauna nating henerasyon? So, siyempre, bago yan na siya kabualiman, no? Inshallah, ay tatalakayin natin inshallah sa susunod ay hinggil sa mga katangian ng mga taifa na ito, mga grupo na binanggit ng propeta Muhammad SAW na sila yung maligtas. Pinakamainam sa lahat. Pinakamainam sa lahat. Yes. At higit sa lahat, siyempre, maligtas sa kabilang buhay. Kaya naman, mahalaga na pag-aralan natin ang tamang akida. Diba? Yung tamang akida na kung saan sumusunod sa mga akida ng mga grupo na binanggit natin kanina sa kabualiman. Dahil ang akida, ang tamang akida, ito yung asas, ito yung pundasyon, ito yung saligan. Diba? Kasi kapag ang ating saligan ay baluktot, no? Maraming natin na maraming sakit. Diba? Especially yung kapag ang ating akida na may nakahalong shirk, diba? Bid'ah. So wala nang saysay yung ating mga gawain. Yes. Walang saysay yung ating mga sala, pagsusumikap. Yes, ang pagsusumikap natin sa pagsamba sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kapag nasira ang iyong akida, wala. So kaya naman, di ba? Binabalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating propeta Muhammad SAW. Di ba? Propeta yan eh. Pero sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Subhanallah. So kapag ikaw ay nagtatambal kay Allah o Muhammad, lahat ng iyong magawa ay mapapawalang bisa. Mapapawalang bisa. Ang lahat ng mga gantimpala ng iyong ginawang sa mundong ito ay mapapawalang bisa. Ibig sabihin, wala kang matatanggap na gantimpala pagdating sa kabilang buhay. So ganun kahalaga yung ating akida na kinakailangan laging nasa tama. Saka diba? Ustad, hindi po ba noong panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung babalikan natin yung history, no? 13 years ang pananatili ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at 10 years sa Madina. At sabi ng ating mga scholars, doon sa loob ng 13 years na yon,
walang ibinabang mga batas hinggil sa Sharia. Yes. Lahat ito ay may kinalaman, nauugnay sa akida. Akida. Oo, sa paniniwala sa kaisahan ni Allah, sa paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga propeta, sa mga revelasyon, mga aklat na ibinaba, at yung kabilang buhay, at higit sa lahat, yung destiny, yung kapalaran, ano? So, 13 years itong pananatili ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, lahat ng kanyang katuruan hinggil rito, pinagpapatibay niya sa kanyang mga sahaba upang lalong maging matibay ang kanilang pananampalataya sa kanilang puso, sa tamang paniniwala, yung tinatawag natin na al-aqida al-islamiyah. Yes. At sinabi rin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, fi hadith Sahih Bukhari wa Muslim, sinabi niya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina bi amrillah. May mga grupo mula sa aking pamayanan, di ba, na mananatili sumunod sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sumusunod sa tamang akida. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ibig sabihin, hindi sila maipapahamak ng mga taong sumasalungat sa kanila o ang mga taong hindi sumusunod sa kanila. At sila ay mananatili, no? Mananatili sila na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang akida at nagpapalaganap sa mga tao hinggil sa tamang akida hanggang sa araw ng paghuhukom. So kaya naman dahil dito Sheikh Abu Aliman, no, ay dapat lamang sa bawat Muslim, sa bawat alipin, no, na pag-aralan hinggil sa tamang akida upang sa ganon ay maging katanggap-tanggap ang kanilang mga ginawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi walang saysay ang ating pagsasagawa ng Hajj, ang ating sala, obligadong sala na ginagawa natin kapag mananatili meron sa ating puso yung shirk, bid'ah, no, at mga superstitious belief. So kaya naman, tayo ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na manatiling sumunod sa mga grupo na ito. Diba? Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. So ito ay isa sa mga talata mula sa Quran na nagpapatibay at nagpapatunay na kinakailangan ng mga tao at lalong-lalo na tayo sa huling pamayanan, sa huling henerasyon, na kinakailangan nating sumunod sa mga tao, sa mga grupo na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang ito. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sila yung mga naunang nagsiyakapan sa Islam, nagsiyakapan sa tamang akida mula sa mga muhajirun at ang ansar. Ang mga muhajirun, sila yung mga sahaba na mga sahaba mula sa Makkah, mga muhajirin. Mga muhajirin at lumikas sa Madina. patungong Madina, at ang mga ansar, di ba, yung mga taga Madina, sila yung mga taong unang nagsiyakapan sa Islam, di ba? Walladhina tabauhum bi ihsan, at ang mga mga sumunod sa kanila. At ang mga sumunod sa kanila sa kabutihan. Subhanallah. So sino-sino yung mga taong sumusunod sa mga kabutihan na ginawa ng mga binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang ito. Mga tabi'un. Subhanallah. Mga tabi'un. Allahu Akbar. So kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatuloy ng talatang radiyallahu anhum wa radu'an. Allahu Akbar. So kaya naman Sheikh Abu Aliman, nakamit nila yung kaluguran ni Allah. Ibig sabihin, nasisihan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila habang sila ay nabubuhay pa sa mundong ito, no? Kinalugdan na sila ng Allah. Kinalugdan na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang hinahangad ng bawat isa sa atin. Di ba? So ang kanilang ginawa, ang kanilang gawain si Abu Aliman, yung tamang akida. Meron silang tamang akida na hindi nababago. Kaya naman dahil dito nakamit nila ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang yan.
Anong sinabi? Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Pinangakuan pa sila. Pinangakuhan, inihanda para sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paraiso. Paraiso. Di ba? Na ang jannatin tajri min tahtiha al-anhar na may umaagos na mga tubig sa ilalim nito. Khalidina fiha. Sila ay forever na rito. Forever. Allahu Akbar. Masyaallah. Dhalikal fawzul azim. At ito yung Dakilang tagumpay. tagumpay. Takbir! Allahu Akbar! So ito Yan yung ang inasam natin. ito yung bisyara. Di ba? Bisyara para sa ating lahat. Para sa sinumang, di ba? Sumunod sa mga manhaj, sa mga ito yung Daan na matuwid. daan ng matuwid ng mga sahaba. At siyempre, pinuno sa lahat. Walang iba kundi ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ay bisyara siya Abu Aliman. At kung tayo ay magbabasa na hindi sa mga babala, di ba? Mga babala na hindi sa kung tayo ay tinalikuran natin. Kung tinalikuran natin ang mga grupo na pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan ay ginawang huwaran para sa ating lahat, ay napakaraming sa Quran. At Ustad, naalala ko lang at nais kong italik para rin sa kahalagahan ng pag-aaral na ito, no? Hindi po ba't kung babalikan natin yung history ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang ipadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal sa Yemen, ano ang kaniyang sinabi? Falyakun awwalu ma tad'u ilayhim an yuwahhidullah. Ang pinakakauna-unahan na kung saan doon mo sila hihikayatin o Mu'adh ay ang kaisahan ni Allah. Hikayatin mo sila sa kaisahan ni Allah. Ibig sabihin, sa tamang paniniwala, ito na yung usapin sa akida. Tamang paniniwala, tamang mga prinsipyo, katuruan, mga authentic na katuruan mula sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, mashallah. So napaka gandang usapin siya Abu Aliman hinggil sa akida. Ngunit inshallah tulad ng sinabi natin kanina, dahan-dahan. Step by step, inshallah. So, siguro hanggang dito muna, mga kapatid at mga kababayan. At inshallah, huwag ninyong kalimutan, i-like at i-share ang page na ito. At inshallah, ipagpapatuloy natin ang talakay na ito, inshallah, sa susunod na pag-aaral. So tanggapin nawa sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers ngayon. Okay? Yan din sa Abu Aliman, salamat sa pagbabahagi ninyo sa atin hinggil sa topic natin ngayon. At nawa ay patatagin nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tamang akida at nawa ay gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kapatid sa pananampalatayang na hanggang ngayon ay nasa akida na hindi naayon sa tamang akida na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siguro hanggang dito na lang muna mga kapatid. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.